Alam nyo, bilang magulang, alam naman natin ang stages of growing up ng mga anak natin. At hindi naman biglaan ang pagbabago ng isang bata. Minsan, dahan-dahan, tahimik, at kadalasan, hindi agad napapansin, di ba? Tama yan, Tito Yun ang Efren. problema doon. Oo. Nako, at syempre sa bawat desisyon nila, hindi lang magulang ang may impluwensya, Ayun eh. kundi pati ang mga nasa paligid nila, mga nakakasalamuha, Yun. mga nakaka-interact, mapa-online, ayan or offline man yan. Nako, paano ka magiging present without being overbearing? Correct. Yun ang challenge dyan. I'm sure marami sa ating mga ka-homemates na mga nanonood at nakasubaybay ang makaka-relate Correct. dito sa ating mga pag-uusapan. Maging tayo din, no? Dahil lahat naman tayo dumaan sa pagkabata. Marami din tayong nakasalamuha na masasabi nating kung di natin pinili ang tama, baka wala tayo ngayon sa kung saan tayo nandun. Tama. Noon pa man, maraming uri na ang impluensya na kung di ka marunong pumili, tsak, mapapahama ka talaga. Medyo iba lang talaga sa panahon ngayon dahil halos abot kamay lang ang mga ito eh. Minsan pa nga, baka hawak mo na dahil sa high technology. Yun yun eh. Yes. Oo, at hindi lang Andyan lang, yan. Oo, hindi lang yan. At extra challenge yan sa mga magulang noon. Di ba? Mostly mga millennials na, di ba? Oh, ngayon, alamin natin yan today with our guest kung sino-sino ang mga naging influensya niya at paano siya ginabayan ng magulang niya. Ito rin ba ang ina-apply niya sa anak niya ngayon, di ba? Eto na nga, here's our guest for this morning, mga ka-homemates. Yan. Let's us all welcome, mga ka-homemates, Miss Emmy Marjorie Marjorie Sales, a full-time mom ng Caloocan City! Good Hello morning, po. Emmy. You have a child, no? Opo. 5 years old po. 5 years. So, na lalaki ba? Lalaki po. Lalaki. Ayun, oh. Happy family Malit talaga. pa nga anak niya. Ay, ang cute. Hello. Ayun. Anong name? Batiin Ano natin pangalan? siya. Jaden po, Jaden Ay, Maximus. Jaden. Yes. Okay mga kaibigan, bago ang lahat, throwback muna tayo. Mami Amy, ano yung pinaka naaalala mo na turo ng parents mo when it comes to sa pagpili ng kaibigan? Ang pinaka-tumatak po talaga sa akin is pumili ng kaibigan na mapagmalasakit po talaga sa'yo. Okay. Yung may concern po talaga sa'yo. Bilang isang kaibigan, kailangan mo ng true friends po na tutulong po sa'yo. So, sa mga problema mo or mga suliranin mo man, lagi siyang nandyan. Yun po talagang tumatak sa akin. Nasabi ng aking mga magulang. Yung madaling lapitan. Opo, Ganun ba yun? yung po madaling Oo, in times of lapitan. troubles, no? Opo. Sa akin naman, yung may impluwensyahan ka sa tama. Yun, Hindi oo, ka isa rin hahatakin sa yan. paggawa Oo. Dapat ng tama eh. mali. Ikaw ba nung bata ka? No? Ikaw ba yung batang umiiyak pagka hindi nakikita ang mami? Usually yan, di ba? Sa school, yung Oo, para bang normal yan eh. unang Normal sa pasok, yung first year mo sa school, di ba? Parang lahat Ako, yan, lahat experience ng ko yan. mami nandun sa bintana. Experience ko yan. No? Nung kinder days na para bang ilasang lingon mo, wala, yan. uy, nawala Iyak na. mami ko dun ah. Yung pala, nabili lang ng pang-recess mo, tapos iyak ka na ng iyak, di ba? Ganon ka ba? Opo, nakaka-relate po talaga po ako niyan. Nung kinder days ko po, hindi po ako mapakali, hindi po ako aligaga po ako pag hindi ko po nakita yung magulang ko sa labas. Yun po, yun. Pero gradually po, nung nag-elementary naman po, naging independent. Parang ayaw mo naman makita na, ay, wag mo na akong puntahan dito. So you mean to say, maaga pa lang, naging independent na si Marjorie. Opo, pero simula po talaga, may pagka-clingy side pa po. Pero kalaunan naman po is na ano naman. Oo. Pero meron din kasi mga Na-develop. bata na na unang simula pa lang parang independent na agad sila. No? Parang kahit kinder pa lang, grade 1 pa lang. So si Mami Emmy, siya yung bata na katulad ko, ganun din ako. Paglingon ko, kaya nga ikwento ko paglingon ko sa bintana, asan na mami ko ha? Kalalaking tao pa. So anyway, Mami Emmy, no? Pagdating naman sa anak mo, siya din ba yung parang masasabi mong feeling independent? Or mas gusto lagi kang nandyan? And at the age of 5, ano ang training mo sa kanya when it comes to, you know, yung strangers at pakikipagkaibigan, Opo. di ba? Opo. Sa ngayon po na-observe ko po kay Jaden, hindi pa po niya, clingy rin po siya. Especially nung pre-kindergarten po. Gusto niya pong nasa tabi ko po siya, ganun po. Pero ngayon po, since 5 years old na po siya,
na-observe ko na rin po na nagde-develop naman na po. Na kaya na po niyang mag-isa, ganun po. Nakakapag-interact na siya sa ibang bata. Nakakapag-interact na po siya sa ibang At the age of bata. 5 years old. Well, alam nyo, I would say, no, sa ganyang edad talaga, ano yan yung mga anak natin, ayaw nilang mawala tayo sa paningin nila, di ba? Hanggat maaari nga sana kung every minute, every seconds, nakatuto ka, parang ganun. Kaya nga sa mga ganitong panahon din talaga, kung pwede lang, ituro na natin sa kanila mga kaibigan, ang lahat habang tayo pa ang kanilang apple of their eye. Oh, yes! Yes, that's very true, Diba? Tito Ganun Efren. yun. Oo. Kasi nga, sa mga ganyang edad, everything is beyond our control pa. Di ba, Mami Emmy? Tama. Nasa atin pa lahat ang attention nila. Madalas, sa teenage years na talaga yung medyo nadadivert na ang attention natin, right? Oh, di ba? Kayo ba, parents? Parents nyo ba before ay controlling, di ba? Lalo nung teenager pa kayo. Sa akin naman po, naalala ko po nung high school days ko po, hindi naman po controlling po yung parents ko, but they are very consistent po in teaching us the right values, kung ano po yung dapat na gawin, yung hindi po dapat na gawin. Yun po yung talagang nag-stick po talaga sa amin. Yun pong parang compass po namin talaga. Kaya thankful po ako na hindi po kami napariwara. Kasi nakikinig po kami sa mga magulang namin. Ayun, napakaganda. Kasi yung mga bata, yung mula 4 years old yan, nagsisimula ng magkaroon ng memories yan. Nakakapag-formative years nga tawag doon, di ba? Nagpo-format na siya ng mga experiences, saka yung mga lessons na naririnig. Kung mo nga nandun sa formative years, so sinabing formative years, nag-accumulate pa lang ng information yung bata. Kaya oo lang ng oo, mami, oo, Kasi daddy. bata nga, Oo. yun yun. Wala pa raw, according sa bilang ako biology professor, no? Wala pa raw development ang logic side of the brain Hindi pa siya, wala pang reasoning. More on accumulation pa. Yeah. Kaya daw itong 4 to 8 Tanggap years ng old, tanggap, mararamdaman mo, opo mami, lahat, totoo naman, di ba? Lahat na sabihin mo, ganito yan, ha? Opo. Di ba? Talagang yung buong tiwala ng anak natin, nasa iyo talaga sa sasabihin mo. Pero pansinin nyo, pag kaya na umaangat na ng 8 years old, 9, 10, ba nangangatwiran na. Oo, Kasi iba nabuo na. na daw yung left brain, yung logical side of the brain. May reasoning na. Meron na yung nasasagap na ibang information na minsan nagko-conflict na sa sinabi mo, nagkakaroon na sila ng Questions. No? Pagdating lalo ng teenager, di ba? Ang hirap na nilang, kaya tama yung sinabi mo kanina, Kuya Efren, na habang tayo pa ang apple of their eyes, turuan na ng turuan ng naman. Kasi pag yan ang teenager, no? Mahirap na. Oo. Hirap. Kaya Mahirap na usapan, sa Malaki Inolde. adjustment na yun yes. Oo. Kapag usapan natin yan, usapang teenage years tayo. Minsan kasi, naging curious din tayo sa maraming bagay. No? Tayo mismo, dumaan tayo sa ganyang edad. Ito yung medyo nalilito ka dahil Totoo na rin yan. sa peer pressure. Totoo Kasi yan. nandyan na yung stage na hindi ka na lang sa loob ng bahay. Nakapag-create ka na ng friends outside of your home. No? Pero ito ang tanong ko. Yan. Kay Ma'am Emmy, how did you survive your teenage year? Yan, from 13 years old hanggang mag-debut. Sabi nga, 18 to 19. 18, Ano? mating ka. Very, very important po para sa akin na magkaroon po ng right circle of friends po talaga. Yes. And I still believe po na what you are inside, you will attract the kind of friends by who you are. Kumbaga, naniniwala ko sa kasabihang, birds with the same feathers flock together po talaga. Totoo yan. Yan po talaga. Pero in reality, yung experience mo, yung friends mo during those years, ay masasabi mo talaga. Masasabi ko po talaga na right circle of friends po Pero talaga. nagkaroon ba? Ito yung curiosity ko. Opo. Nagkaroon ka ba ng medyo napaliko ng Konting-konti. Kasi alam mo, sa totoo lang, ito yung friends mo, di ba? Opo, opo. Biglang naboring ka, may nakilala kang bago, napalipat ka ng group of friends, Group tapos of biglang bad friends. influence pala. Nangyari ba sa'yo yun? Nangyari po siya, pero hindi po tumagal. Kasi na-realize ko rin po na parang mali na po. Mali na po yung ginagawa niya. Halimbawa po sa school, hindi po siya nag-aaral, bulakbol, parang gano'n. Napasama ka sa ganon. Napasama po ako na. Nangyayari po talaga na eh. parang hindi na tama. Parang hindi na siya good influence po sa akin. Kaya I'm looking for friends or ano po na mabuting impluwensya po talaga para sa akin. And kinakaibigan ko rin po talaga through acts of kindness, so be a good friend din po sa kanila, hanggang sa nag-develop na po yung relationship po namin. Pero isipin nyo ito, maganda yung kanyang isinare. Iyan kasi sa tingin ko, nanggaling yan nag-root yan sa values na tinuro ng parents. Pero sa mga nanonood natin, kasi may mga teenager
na in order for them to please other people, kahit na alam na nilang mali yung ginagawa nung kasama nila, tinitiis nila yon, nakikisama na lang sila kasi ayaw nilang mawala ng kaibigan. Kaibigan. Yes, Oo. oo, nangyayari Kasi yan. yung For that reason nga, Opo, parang kaya ganun eh. yung sharing ni Mami Emmy kasi it is yung yung example na sinabi niya, it is the power to choose the right thing, no, sa kabila nitong mga impluwensyang malalakas, lalo na ang yung mga bulakbol, sa totoo lang, ayaw ko kung sa akin lang. Mas malakas ang impluwensya niyan eh. Kasi parang enjoy, totoo, eh. parang happy-go-lucky, masaya no? Oo, yun eh. Siyempre, pag aaral ka, Nahahapak boring. eh. No? Yung mga nag-maintain ng honors, ganyan. Mga seryoso, Totoo yan. mga boring Totoo naman ito yan. mga to. Totoo yan. Pero pag at the end of the day, makikita mo, yung mga disiplinado, yung mga napipili nila yung tama, sila yung magaganda ngayon ng buhay. Di ba? Pero yung pinabayaan, yung ganyang paggawa ng hindi tama, wala nang narating. Diba? Yung paalala ng mga parents sa inyo, ano natatandaan nyo na laging napapaalala sino ba mas malimit mong kausap? Si mami, si daddy? Si mama ko po. Ano natatandaan mo na madalas na pinapaalala sa'yo? Kaya ganyan ang values mo, ganyan yung iyong, meron kang parang automatic, parang reflex na, ay mali ginagawa nito, alis ako dito. Let's talk about yung generation ngayon. Sa generation ngayon, na unique din talaga ang compare sa panahon natin noon. Ano ang pinaka-fear mo para sa anak mo? Yan. Ang pinaka-fear ko po talaga as a parent is fear of the unknown. In a sense po na hindi ko po alam kung ano na po nangyayari sa kanya, yung mga whereabouts niya po, kung ano po ang activities niya, kung sino po yung mga nakakasama niya. Kasi kung hindi mo po alam kung ano po yung ginagawa niya, hindi mo alam kung paano siya i-supervise, kung paano mo siya i-guide. Yun po talagang pinaka-fear ko, yung unknown, yung Lalo hindi na ko sa alam. isang mami. Opo, yun po. Isa kasi Oo. intuition ng Yun mami. talaga. Ako eh. ganyan, kasi nag-iisa lang anak ko. Oo, sila din. Oo, Mami Emmy. Lalaki din, katulad mo. So, kahit na may edad na siya, nung nag-aaral, talagang tatawagan ko lahat ng mga kaibigan. Nandiyan ba si Sota? Asan na? Time for inspection! Ganun yun. Hello! Kasi pag alam ko kung nasaan na siya, magiging kampante ka eh, di ba? po, talaga po. Oo. Sa side naman ng mga anak, oy, nanay mo, tawag lang tawag dito. Ako masasabi ng anak ko, Mami naman, tawag ng tawag, kung pa magagalit. Di ba? Lahat tayo dinaanan natin yan, Opo. pag hinahanap. Sa akin naman, kasi nga napakagulo na, no, ng mundo. Ay, iba na. I Talagang agree with you. inaaraw-araw ko talaga, mula umaga hanggang gabi, pinapanalangin ko talaga yung mga bata. Kasi hindi natin abot eh. Oo nga, payo, bantay, kahit anong gawin mo, pagka medyo napalayo na yan, hindi mo naman pwedeng laging hawakan ganyan, di ba? Talagang meron silang buhay din, natatahakin. Pero sa tingin ko, sa lahat no, nang nakikinig, ipanalangin dapat ang ating mga anak na mapabuti ang kanilang kinabukasan. Yes, at syempre, speaking of generasyon na medyo, alam nyo, ang tatalino na ng mga bata ngayon, di ba? Sobra. Yes. Ang iba nga, pakiramdam nila, alam na nila lahat. Di ba? Oo, Totoo totoo yun. yan, di ba? Totoo yan. Oh, ano ang diskarte ninyo sa pagpili ng mga nakakasalamuha at kaibigan ng anak nyo? Ayun po. Ayan. Siyempre bilang magulang po, iniisip mo rin po kung sino po yung makakasama ng mga anak mo, mga potential na makakasama ng mga Yes. anak mo. Kaya po, isang strategy ko po is tulungan po siyang makita yung interest niya. And through that interest po, mag-build po ng connection with the same companion po na mayroon po silang sariling same interest po sila. Tapos if ever na ma-build na po yung connection na yun, I will get close to them po. I mean, aalamin ko po kung sino po sila, yung ano po yung upbringing nila sa family nila, pati pati sa family na rin po nila, aalamin ko na rin po, pati na po. Pero maging totoo tayo. Opo. Ito, ayan. Kasi the world is different, no? We are in the world of social media. Opo, In the internet. Opo. Magagawa pa kaya talaga ng mga magulang yung pagbabantay, pagkilala, pag-alam doon sa quote-and-quote nakakasalamuha. Kasi ang alam lang natin, dahil tayo ay nasa ganitong generation na, pagka naisip natin yung pakikasalamuha, ang nakikita natin yung ating experiences. Yeah. Nalalabas tayong bahay, sisipol, di ba? Magsasama-sama, maglalaro, patintero and everything. Pero ngayon, hindi natin alam, napakalawak ng connection ng anak natin kahit nasa kwarto lang because of the internet. Kakayanin Social pa ba media. natin, no? Na sila ay bantayan at makilala yung mga nakakausap nila. I agree. Kasi alam nyo, sa totoo lang, one wrong friend
Opo, Ha? totoo po. Online man yan or offline, can undo years of parenting na kung hindi natin pagtutuunan ng panahon ngayon, magugulat ka na lang po. Nagbago na lahat, no? Hindi mo na pala kilala ang anak mo. Yeah. Si Jayden ba, Right Mami? question. No? Apa. Dahil bata pa nga siya, paano mo siya inihahanda? 5 years old no? So, Opo, kontrolado pa yan, nasa bahay Opo, pa yan, opo, lagi mo opo. pang karga yan. Tama po. Pero bilang parent, dapat advance na yung ating perspective Yes sa po, paglaki yes niya. Paano mo siya inihahanda sa ganyang bagay na pinag-uusapan natin? By instilling values po. Yun. Araw-araw po. Instilling values. Minsan po gumagamit po tayo ng online, like YouTube po. Pinapanood ko po si mga animated na mga value-driven videos, mga ganun po. Tapos, mini-make sure ko po talaga na ginagawa po niya. Halimbawa po is Sa Net through 25, may giving. programa tayo Meron ganyan, po, di ba? meron Yung po. mga pambata, no? Meron. Oo, dapat din ang pinapanood ninyo. Lalo na sa mga magulang, kayo na ang mag-initiate. Panoorin niyo yung mga programa ng Net 25 na nakakabuti at nagbibigay ng magandang value mga sa bata. Example po yung kindness po sa strangers, kung paano po itrato yung mga Hindi ka kilala mga ng kakapwa. Sinasabi ko po sa kanya lagi kung ano pong maitutulong niya, kung ano po ang may bibigay niya, ibigay niya po. Yun po lagi sinasabi ko sa kanya. Maging compassionate. When compassionate po. Whereas kung sa kaibigan naman po, sa mga na-establish na niya ng mga kaibigan, si Jayden po kasi yung type na child na empathetic po, tsaka compassionate na po siya na Maganda na bata. bata. Opo, Maganda. opo. Yun ang maganda. Tapos po, Nahuhubog ang mo na siya ginagawa, ng ganun. opo. Tapos ang ginagawa ko po is nurture ko po siya. Nurture ko po siya everyday, tinuturuan ko po kung paano po maging good friend, kung ano po ang gagawin niya in different or in various social situations po. Ganun po ang tinuturo ko sa kanya. Nurture ko po yung Yes. pagiging empathetic. Kaya mga mommies and daddies na mas malimit kayo sa labas, tas may maliliit kayong anak na Yan. naiiwan lang sa Opo. bahay, kahit pa paano siguro, no, sabihan natin yung mga kasama sa bahay kung wala rin lang maaasahang magturo, yung mga ganitong programa po, ipapanood no, sa ating mga bata man yan, maliliit na bata man yan, pero wala namang masama kung simulan sa pagpapanood ng ganitong mga programs para po makatulong sa kung kayo ay absent all the time, yung presence ng values ay naririnig pa rin ng mga bata kahit po sa ating technology. Kaya important din po talaga yung open communication po both for the parents and the child po talaga. Hindi po lilipas yung isang araw po na hindi po kayo nakapag-usap one-on-one para marinig mo rin po yung saloobin niya. Kung ano yung mga questions niya, kasi sa panahon po ngayon is marami na pong nakikita yung mga bata. Curious na po talaga sila sa mga paligid nila. Kaya kahit busy po yung parents or may work po yung parents is dapat may open communication po talaga. Huwag nating i-assume na Importante okay lang yan. yun. Okay lang sila. Yun. Tama po. Malimit ganun eh. Hindi, mukha namang okay lang. Sa kwarto lang naman. Di ba? Parang ganun, di ba? Huwag tayo mag-assume ng Typical ganun. yan mga kaibigan. Kaya babalik na naman tayo din sa family hour eh. It's very important talaga na merong intentional gathering na mag-usap tayo, magkwentuhan tayo. So, wikang English, it's a must, mga kaibigan. Yes. Yun. Alright. Diba? So, thank you so much, Mami Emmy, for sharing your time and experience today. Anong message mo sa mga katulad mong mami or nanay? Message sa Po, family. message ko po sa mga young mommies like me is you should be aware po. Aware po talaga, awareness po talaga sa mga anak po natin. Hindi po natin dapat sila kumbaga baliwalain kung ano po yung mga nangyayari sa kanila everyday, day to day. At saka one thing po is to have right knowledge po on how to parent your children and how to understand more deeply kung ano po yung mga situation nila, kung ano pong nangyayari sa kanila everyday so that you can guide din po, supervise and to intentionally itatama mo po sila kung may mali man po silang nagagawa. Hindi lang puro praises. Kasi minsan yung mga magulang ngayon, no, wag naman ma-offend. May mga magulang na laging praise lang. Wala namang masama doon i-affirm yung magagandang ginagawa. Pero minsan, kahit mali na, no, hindi sinasaway. Hindi, O, pinababayaan lang. Tinatawanan pa. Kinukonsinte. Akala tuloy ng bata. Tama ang ginagawa niya. Nakukonsinte. Kaya maging matalino po tayo.